Alam mo, maganda po itong ma'am na half rice na inyong panukala kasi wala ka talaga makikita nito eh. I-charge ka at i-charge na restaurant na full. Kung diabetic ka, ayaw mo ng kanin or ayaw mong tumaba, gusto mo lang half. Walang ganon. I-charge ka pa rin na full. Maganda po itong suggestion ninyo, doktora, for the fact na and reason na makakatipid nga ang bansa at hindi nasasayang ang mga kanin, Dr. Antonio. Maraming salamat po. Actually, yun po talaga yung goal natin. Mabawasan yung wastage at saka po, makatipid na rin yung consumers kasi kung hindi naman po talaga nila kakainin, di po ba? Ano yung point para orderin nila? Dito po kasi nagsimula yun dahil ang dami nating nakakausap kung bakit hindi nila inuubos yung kanin nila sa plato. At ang sabi po nila, kasi hindi ko naman talaga kayang umorder ng 1 cup or hindi naman talaga ako kumakain ng ganun kadaming rice. Pero hindi ako pinibibigyan ng restaurant na kumain. So kaya po tayo nagkaroon ng mga ordinansa. Actually, nagsimula po kami sa ordinansa. Tapos nagpasa din po kami ng Senate bill na sana po ay ma-revive natin this year. Oo nga ho, tama ho yan. At mabutit naisip niyo yan kasi minsan I think last month, nagsasabi ho yung Ale na medyo mataas ang sugar ko, hindi ba pwedeng half na lang? Sa isang restaurant na naman, madam, sa probinsya dito sa Central Luzon. Sabi ng waiter, wala po kaming gano'n. I-charge pa rin po namin kayo na 5 pesos po yung kanin. Sabi, hindi ko naman maubos yan dahil mataas ang sugar ko. Wala naman kayong brown rice. O kasi kung may brown rice kayo, black rice. Sabi, wala daw. So, timing po itong inyong panukala na dapat mag-offer na rin ang restaurant ng half rice. Di po ba, Dr. Antonio? Yes po. At mas maganda nga po talaga kung national siya. Ngayon po kasi meron tayong 46 na local ordinances. Kasama naman na po dito yung mga major cities katulad po ng Manila, QC, Davao, Cebu, Gensan, Baguio. So, yung pong mga to, dapat nag-o-offer na yung mga restaurants dito ng half cup. Tapos half na din po yung price. Pero para po sana buong kalahatan, sana nga po magkaroon ng national bill. At tama po kayo, part po ito ng kampanya natin sa Department of Agriculture to be responsible. At kasama din po yung pagkain ng brown rice na nabanggit ninyo. Kasi ipinopromote din po natin ito para matulungan yung mga, lalo na po yung mga prone sa diabetes. Kasi marami pong researchers ang nagsasabi na makakatulong siya na maiwasan ang type 2 diabetes, ang cancer, ang cardiovascular diseases, and even high blood po. So, kaya yan po yung mga pinopromote natin, pati na rin po yung paghahalo ng rice, kasama ng iba pang mga carbohydrates. At syempre po, yung pagbili ng produkto ng ating mga magsasaka, yung mga Philippine rice natin. So, nasa na po ito panukalang batas ngayon, Doktora? Nasa Congress pa, mababa o nandun na sa Senate? Ito po yung batas na ito ay ginawa pa ni President Bongbong Marcos. Oo nga, dati. Siya po ay senador. So, baka po napaso na siya dahil hindi pa po siya naipasa. Pero na-number naman po siya. So, tinitingnan po namin kung paano siyang marirevive. Ay, huwag ka mag-alala, Dr. Hazel, ma'am. I-revive ho natin yan. Nasaan na ba si Dingdong Flores, yung aking head executive assistant? Papahanap ko at kakausapin ko po yung aming chairman ng Agriculture Committee, si Congressman Mark Inverga. Pag-uusap po kami sa Lunes at mabutit you brought that to our attention para, sige po, ako po ang bubuhay niyan, doktora, at papatawag po namin, iimbitahan ka namin, okay, sa aming mga pagdinig hinggil dyan, Doktora Antonio. Salamat. Gusto po namin, actually, nag-request po kami ng exhibit sa Senate para nga po sana mas maraming makakita ng mga policies related sa agriculture. Kausapin ko ho si House Speaker. Pag mga ganito ho, gustong-gusto ho ito ng House leadership naman para mas ma-comprehend, ika nga, ng mga kababayan ho natin, maging ng mga mambabatas na rin, Dr. Antonio. Anyway, ma'am, so, lilinawin ko lang, kasi may mga nagtitext dito sinasabi, masarap daw ang rice. Ang problema nga lang, papang epekto, kaya marami mga kababayan tayo pag pag medyo may edad na, diabetes, mataas ang sugar. Yes. Parang 7 out of 10 Pilipino, mataas ang sugar. Dahil sa kanin.
Dahil Yes sa kanin po, siguro. tumaas na nga po yung ranking ng diabetes sa mga Oo. sakit sa Pilipinas. Ay, Sabi ko nasa number 8 lang, ngayon nasa 3 or 4 na po yata. Kita mo yan? Dahil sa mga only rice siguro na yan. Oh. Kaya dapat, kung may Tapos only yung mga rice, meron ka rin ino-offer na half cup rice. Yan. Tama po kayo. Di ba? Yung mga restaurant. Yes po. O kasi... At saka po yung sanang... Yes po. Opo. Sorry. Sige, go ahead po. Yan. Yung po sanang mga nag-o-offer ng only rice, okay lang naman po yun, wala naman pong problema. Basta lang po sana, ma-ensure natin na walang masasayang. And di po ba may fine naman po talaga dapat kapag hindi mo inubos kasi ikaw naman yung kumuha. So sana ganun na lang po, mas maging strict sila para yung mga consumers, kukunin lang talaga nila yung kaya nilang ubusin. Pwede ba iuwi yan? Take out. Take So, out. yung hindi maubos, di ba? Pwede isang nga kinabukasan. Pwede. Kasi ang rice Kung daw, marami. oo, ang isang cup ng rice, tama ho ba, doktora? Ilang kutsarita o kutsarang asukal yan? Asukal po yung Abot laman. yata ng 7. Ay, yung equivalent po niya sa blood sugar. O, blood sugar. Oo, ganun, kataas. Ayan Yun na nga, problema. so- Din po kasi siyang maging blood sugar. Yun Compared na po nga, sa brown delikado. rice. Kaya po dinire-recommend natin yung brown rice kasi mas Yan. matagal po siyang ma-convert into blood sugar kasi low po yung Yung glycemic black rice, wala yata sugar talaga yun. May At all, konti. zero yata or konting-konti, Dr. index. Antonio. Ang rule po kasi, mas mataas talaga yung sugar pag mas malambot. Oh, mas mahilig tayo sa ganun Pagka eh. po yung Oh. yung mga dikit-dikit ganun, mas mataas po siya. Pero yung pong black rice, unpolished rice po kasi din yan, parang brown rice din po siya. So, dahil po unpolished din siya, mas matagal din po siyang ma-convert into blood sugar. Kaya po yung mga unpolished rice tulad ng black rice, red rice, saka brown rice, yun po yung nire-recommend natin sa mga may diabetes at saka po dun sa mga nagda-diet na rin. Kasi Maraming mataas yung fiber. protein at may fiber, yes. Okay. Maganda. Alright, sige. Anyway, Dr. Hazel Antonio ng Department of Agriculture, thank you for Maraming your time with salamat us. po. Thank you. And Ito we're din. looking forward po dun sa... Sige po, pag-break po namin, kakausapin ko po si Mr. Dingdong Flores para ipaalala po sa Monday at kausapin niya po mamaya-maya si House Agriculture Chair Mark Imberga Yan. para mapag-usapan ho ito at Thank you mabuhay. po. Salamat po. Sana Salamat. po maging responsible lahat ng Pilipino. Yun. Yun. Thank you. Thank you po.